Okay, so good morning. Ngayon ay February 26, mga 6:50 ng umaga. So, quick update lang tayo. Ngayon ay Thursday. So, kahapon, Wednesday ay nag-transfer tayo. Hindi ko pala nalagay yung label. Pero ito yung sumunod na batch. Yan. So, dati ang plano ko doon ilagay, pero dito ko na muna nilagay. 30, 30 then yung isa pa natin 30. Ayan. So 90 heads na naman tayo. So kailangan ko ulit mag-prepare ng bed na pang 90 heads for next week naman yun. Yung taniman na inayos ko dito ko ilalagay. Malamang ito is i-repair ko rin muna para hindi na siya umuuga ng ganyan. Magkakaroon siya ng fix na na dun sa kabilang side siguro. Magkakaroon siya ng slot na gano'n, no? Ayan, yung gilid na yan. Magkakaroon siya ng slot. Kasi, ang design ko dati, itong harap and likod. Pero kasi yung mas better way of designing it is yung sides. Ayan. Katulad ng in-implement natin dito sa mga 1x3 natin. Ayun, so mag-harvest lang ako ngayon. Nanghihingi ng 3 peraso yung isang pwesto. Tapos yung isang pwesto, alam ko merong mga bawas na doon. So, kukunin ko na tong 6 para maklear ko niyan. Tapos dilinisin ko na rin mamaya. Ayun, may nagtanong kasi na subscriber din natin, no. Parang nainip na siya, which is valid din naman. Kasi actually ngayon mapupuno ko pa lang eh. Ang naging transition ko kasi talaga is mabagal, hindi katulad nung iba na may budget talaga. At saka at the same time, siguro ang pinaka-concern niya is yung market. Kung sinasabi natin na may market talaga, bakit hindi ka agad mag-expand? Hindi kasi pag sinabing may market ay sila yung lalapit sa'yo. Kumbaga, nandyan yung market pero kailangan mo pa rin hanapin. You have to do the work para mahanap mo sila. Tulad na nangyari dito sa aking journey. Nung umpisa ay naghahanap tayo ng market at nag-aalok tayo hanggang sa nakuha natin yung better market para sa akin in terms of my idea na magbagsak na lang sa mga pwesto maliban dun sa market na nagawa ko na. Ang pagkakaiba lang mas malaki talaga ang kita kung direct to customer ka, pero it takes a lot of time. It takes more time kaysa dun nagbabagsak ka na lang sa isang pwesto. So ang tanong niya, ba't hindi ka pa mag-expand? Ito naman yung short answer ko lang sa kanya. Binigyan ko siya ng idea. Ito usually ito 1 by 1 to eh. Nasira yung natin Ba't kaya nasira yung ipit? Anyway, itong 1 by 1 na to. Yan. 1 by 1 kasi mga 30 pieces ang kaya mong matanim. Gagastos ka dyan ng 4 hanggang 5K. Sabihin natin yung ganong setup. Ayun, yung 1 by 1 4 hanggang 5K. And kung makaka-harvest ka ng at least 80% na goods, pwedeng bumalik yung investment mo within parang 4 to 6 months yata or 6 months. Parang ganun. Compute nyo na lang. Kasi kada isang box, kung mabenta mo siya ng 300, may 500 ka. Ay, 1,000 ka. Kasi nga, 2 box siya. And 30% doon, babalik para makapagtanim ka ulit. So, 700 na lang matitira sa'yo. Yung 700 na yon, ilan bang 700 para maka 5K ka? 7 months pala. Pero kung 4K lang ang naging budget mo, depende kasi sa price ng materials eh. Tsaka kung gumastos ka pa ng labor, mas tataas pa yon. Ayan nangyari 'di ba sa akin? Ako na mismo gumawa. So, yun yung mga factors na titingnan mo. Ano bang idea mo? Kung pwede kang mag-build ng market, kumausap ka na agad ng mga pesto-pesto, bagsakan mo na sila. And alam mong naging mabenta, so nakuha mo na yung tamang market. Okay ka na rin sa pricing mo, is either 35, 30, 40. Kasi ngayon ako naka 40 ako dun sa mga pesto ko, pero 3 for 100 pa rin or 35 per piece sa akin, direct customer yun. At may budget ka naman, pwede ka ulit mag-expand. Ito pa yung isang nabanggit ko. Location. You have to test yung location muna. Kung mag-expand man ako, katulad nito, makahanap tayo ng additional space.
Kasi dito puno na to eh. Pag 1990 puno na to eh. Kung makahanap tayo ng additional space para rentahan, ang rate dito ko na nakuha, kasi nga parang ano to eh, abandoned or hindi na itutuloy na location. Ang rate na nakuha ko dito is nasa 42, 43, sabi mo 45, sabi mo na 45 pesos per square meter. 60 square meter lang to. So kung makakuha kayo ng ganong rate, magagawa nyo rin yung nasa projection ko. So depende lahat talaga yan sa magiging experience nyo at saka mga cost na nandyan sa lugar nyo. So ayun. So kung i-imagine niyo ilang heads to, 500 plus yata to kung hindi ako nagkakamali. Tapos divide nyo ng 30. Tapos syempre hindi naman lahat lalagyan mo ng taniman kasi kailangan mo rin ng pathway. Ayun, you have to consider all those things. Para kumbaga titingnan mo yung profitability. Hindi lang na may market ka, expand ka ng expand. Tsaka nabanggit ko rin sa kanya na ang market may mabenta, may hindi. So ang pinakahandaan mo yung time na hindi. Anong gagawin mo pag hindi mabenta? 'Di ba? Ganoon naman ang business eh. Yun din yung natutunan ko. Kasi 'di ba dati ang nangyari, okay na ako sa production, nagtanim ako ng madami. Ang problema hindi ako ready kung sino yung market na bebentahan ko. Although alam natin na may market, pero kasi hahanapin mo pa 'yan. Hindi yan automatic na lalapit sa'yo. Sinubukan ko na yung mag-post sa FB. Wala rin ako masyado nakuhang reach. Siguro hindi rin din ako marunong doon. Hanggang sa talaga nag-alok ako isa-isa. Hanggang nakakuha na ako isang pwesto. Tapos kumuha pa ako ng isang pwesto. Actually, 3 ang pwesto ko. Pero 2 dyan, mabilis talaga ang benta weekly. Yung isa, hindi masyado. Pero at least, may pwesto ka pa rin iisipin. Na pag nag-message siya, pupuntahan mo para mag-deliver. So, yun. So pag habang parami ng parami ang alaga mo rin, parami ng parami din ang responsibility mo. Tulad nito, ay one man team lang tayo dito. One man production, one man operation. So far, sa isang linggo, siguro nagtatrabaho ako dito ng mga 8 hours. Hindi ko na ini-include dun yung pag-deliver, yung harvest and delivery. More on operation yun, yung pagdilinis, pagtatanim. Yun lang. Tama ba? Parang ganun. Pag sowing, yan. Basta yung mga pinaka time consuming dito talaga, yung paglilinis. Palagay ko every 6 months yung mga plastic lining ko dapat palitan ko. So hindi pa yun kasama sa costing. Magkakaroon pa rin ng costing yon. So you have to be ready on operation. Ang gagawin nyo is yung proseso. Kailangan establish yan. Kasi pag mag-focus ka lang sa production, tas wala ka namang babagsakan, wala kang nakausap, hindi mo rin na-test kung gaano karami ang nabebenta mo weekly, kaya ano gagawin mo sa oversupply mo? Ayun. So ang finokus ko sa mga pinapwestuhan ko is continuity. Kaya meron tayong 6 dito para once a week lagi tayong magtatanim. Then if ever maubusan ako, kanya ito maubusan, next week meron na ulit. Yun yung idea na in-apply ko sa taniman. And it's up to you kung gusto nyo rin gawin yung ganong klaseng setup. Pero sa akin, palagay ko mas effective yun. So syempre, kung dodoblehin ko to, kung 8 hours na yung ginugugol ko dito per week, kung nadoble to, magiging 16 hours. Pero madodoble din yung kita ko. Pero yun nga yung babanggit ko sa inyo, positive cash flow na tayo. Kumbaga, kumikita na tayo. Hindi malaki, pero kumikita ka na. Na-establish mo na yung sistema. Mas madali nang i-expand, pero ang tanong, may capital ka ba? Diba? So sabihin mo to sa ilan ba to? 6 times 6, 36. 6 times 6, 36, no? So 36 times, sabihin mo 5K. Yun yung investment mo to build all this.
Hindi pa kasama doon yung renta, yung space. Pero ayoko kasing provide ka agad ng ganito kalaking setup nang hindi ko natetest ang isang location. So at least 2 to 3 months testing. So possible ang maging agreement ko, ito yung nasa idea ko is mag-rent lang muna ako sa kanya ng 6 square meter. Tapos ang rate ng 6 square meter ay sabi mo 45 per square meter ang renta. So 6 na ganyan. So tataniman ko siya, iba't ibang location doon siguro doon sa open space to test kung okay ba ang tubo. Pag okay ang tubo, then plan ahead. It's either mangutang ka or kung ano man gusto mo. Pero habang ginagawa mo yon, you build the market. So you have 3 months time para maghanap ng babagsakan. Kung direct to business ang idea mo or direct to restaurant, pwede rin yon. Wala pa akong restaurant na deal pero may mga nakausap din ako, nag-message ako pero hindi naman nag-respond. Pero yun yung idea. So hopefully may na-share naman ako sa inyong bago. Palagay ko ito yung pinakabagong na-share ko sa inyo. And sana makatulong for your journey, and thank you very much. Bye bye.